Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest, Mama Sagri Channel. A faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of February 2025 for the sign of Libra. So Libra, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kaya kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos update. Guys, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo na ang hindi nag-skip ng ads na may pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Libra? So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, give me an information. Ano kayo gusto sabihin sa ng ating mga baraha? Tuklasin at aalamin at bubulabugin natin. Angel Spirit, please give me information po. For a monthly gabay, so this is something the lovers. It's all about love life, no? Kumaga mayroong about sa pag-ibig, no? But some of you guys, no? If you are being single, meron dito na maaaring magbukas pintuan, panibagong yugto mula sa pag-ibigan. Nagalan. Kumaga may pag-ibig na darating, no? If you are being separated, maaaring may taong dumating ulit, no? Maaaring may bumalik at maaaring may bagong pag-ibig naman, di ba? If you are being separated, if you are being single, di ba? May darating. And because this is something, the Six of Pentacles, forgiving, receiving something by the universe. So, ibig sabihin, magiging balanse na ang iyong finances. No, magkakaroon ka ng balance, emotional, physical, mental, pagdating sa finances. And this is something that Four of Cups. Now, there's something to evaluate or analyze. Now, may mga bagay na kailangan mo pag-isipan. Now, before taking actions, just visualize anything na alam magiging possibilities, yung magiging outcome ng bawat decisions, na pag-isipan ng mabuti. Additional messages. So, this is the King of Pentacles. Security. Mag-insecure ka about sa finances, no? Even your love life, no? Kumaga, protection at pangalagaan mo, no? Kumaga, sa mas maganda, magkaroon ka ng private life, or either there's something a loki-loki, no? Hindi mo kailangan spread it out sa mga tao na sa paligid mo kung ano yung pag-ibig mo, or maaaring kung sino yung minamahal mo, diba? Hindi mo kailangan ipangalanda ka sa kanila, or kumaga, ipakita. Kasi may mga tao sa paligid mo evil eye, no? Na maaaring kumaga humihiling or nagdadasal na kumaga inaano na maghihiwalay din kanyan, hindi magiging matagumpay yung relationship nyo. Diba? There's something toxic traits. Kailangan kumawala ka sa mga ganong eksena. Additional messages. And because guys, there's something the Ace of Cups. See? I told you so. There is something a love life. No, talaga may pag-ibig. Diba? Na maaaring dumating at maaaring, eto na nga, no? Ang matagal mo nang inaantay. And this is a Three of Swords. Now, there is something painful. Now, may mga bagay na nasaktan ka, may mga bagay na nahirapan ka, pero eventually, you are also survivor. Diba? Nakasurvive ka. And there's a Three of Swords na nag-represent with an insecurities. Na may mga taong nai-insecure sa'yo. Or maaaring may mga insecurities ka sa sarili mo na, diba? Kumaga nakikita mo sa iba na may ganto ganyan, wag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Tandaan mo, may sarili kang eksena. Now, what is the lovers? Represent what? So, this is something that's strength card with confidence. No? Lakas loob, tapang mong harapin. No? Magkakaroon ka ng something, kumbaga, kumpiyansa at kumbaga panatag na kalooban dito sa tao na to. Diba? Siya yung magsisilbing kalakasan mo or pasabog. So, let's see what is the Six of Pentacles. Represent with Six of Wands. A victory is yours. Talagang pinapakita na maaari maging matagumpay ka. Na magtatagumpay ka. Diba?
about sa finances. So, magiging balanse, magkakaroon ka ng, kumbaga, financial freedom, ganon. So, let's see what is the Four of Cups. Represent with the High Fist. So, this is something in hidden agenda or hidden enemies. So, there's something to evaluate with the Four of Cups. So, ibig sabihin, pag-isipan mo mabuti yung bawat desisyon, yung bawat actions, diba? Kasi may mga tao sa paligid mo na may mga, diba, may mga mata na mga insecurity, no? Mga inggitera. Diba? Ganon. Kaya kailangan mag-iingat ka. Huwag ka nag-share ng thoughts. And there's a Hierophant for a lesson learned. Matuto ka na, i-secure mo na. Sabi ko na nga ba, dun pala sa unang baraha, may naiinggit sa iyong relation, no? Sa iyong relasyon. May mga taong naiinggit sa inyo. Oh! What is the Ace of Cups? So, represent what? So, this is a tower moment for a major changes. Diba? Malaking pagbabago na magaganap pagdating sa love life. Itong tao na to, magkakaroon ka ng something for long term. No? For long run. So, talagang pangmatagalan tong tao na to. Kaya, kailangan i-secure mo. No? I-preserve mo siya. Charis. Oh, very preserved. So, let's see what is the Three of Swords. Represent what? So, this is something the Eight of Pentacles. No? Just focus. No? Sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Dumedma ka sa mga taong alam mong toxic. Diba? Set your boundaries for toxic environment, toxic friends. Diba? So, let's see what is the Lovers and the Strength card. So, this is the Page of Pentacles for investment. No? For invest wisely. Matuto ka na, no? How to spend time, effort, even your love. No? Kailangan passionate ka dyan sa love na yan. So, let's see what is the Six of Pentacles. So, because the Six of Wands, nagre-reference with the Page of Cups by your intuition. Makinig ka sa gut feeling mo. Makinig ka sa vibrations mo. No? Hindi ka ililigaw niyan. So, let's see what is the Four of Cups because the High Priestess. So, this is the Queen of Pentacles, being practicality. So, maging practical ka. No? Ngayon, kumbaga, there is something pattern na parang hindi ka makaalis sa situation. You know why? Dahil may maraming mata sa paligid mo na naiinggit sa'yo, na inililigaw ka. 'Di ba? Para hindi mo makuha yung tamang slot, no? Or tamang formula, no? Tamang eksena, no? Kumbaga, kailangan pag-isipan mo mabuti, no? Yung even you share your thoughts, no? Share your informations, share your knowledge. Kumbaga, iwasan mong magbibigay ng mga impormasyon sa mga taong hindi natutuwa sa success mo, no? May mga ganyan tao na hindi sila natutuwa kung ano yung nangyayari sa'yo. Bagkos, gumagawa sila ng way para hindi ka maging matagumpay. No? Kasi mas madaling salita na kailangan sinisave mo yung mga information na yan. Hindi mo kailangan, kumbaga, ipagmayabang or ipangalanda ka sa kanila. Mas maganda yung mapayapa yung kalooban mo, mapayapa ka, kaya kailangan dumedma ka. Diba? Mararamdaman mo naman yung itong kaibigan mo na ito, laking inggit sa'yo. So, ano ba yung kailangan mo? Mag-set ka ng boundaries. Deadmahin mo. What is a Nine of Pentacles because the Hierophant? Reference with a judgment. Oh, a wake-up call. It's a warning for you. Diba? Kasi hindi mo alam mo na yung nangyayari, pero nagbubulag-bulagan ka, no? Kumbaga, nagtatanga-tangahan ka dito sa eksena na to, so kailangan mo matuto. No? Kaya there's a something lesson learned. Ano yung mga bagay na kailangan mo ayusin? No? There's a something cycle. Mali ang sistema, mali ang ikot ng eksena mo. So, kailangan mag-set ka ng boundaries. Binibigyan ka ng pay attention or divine intervention. Diba? There's a support with the guidance, but ini-ignore mo. So, kailangan mag-pay attention ka. So, let's see what is the Ace of the Tower moment. Represent with the Ace of Pentacles. So, this is a big shot. A big money coming for you. No, this is a major changes pagdating sa finances mo. No, konektado ang love life mo. No, even sa partnership, yung dalawa, no? Kailangan, kayong dalawa lang yung nagbibigay mga informasyon sa isa't isa. Don't share your information to others, no? Especially mga insecure sa'yo. Yung mga taong may lihim na agenda sa'yo. Oh, don't please anyone, no? Para lang tanggapin ka, para lang, kumbaga, maging mabuti sila sa'yo. No, kailanman, kahit na anong gawin mo, hindi magiging maganda ang picture mo sa kanila kapag may lihim na inggit sila sa'yo. Tandaan mo, hindi mo kailangan i-fleece yung sarili mo sa kanila, no? Para lang tanggapin ka nila. Kailangan mag-set ka ng boundaries sa sarili mo. Nang sa ganun, may makikilala ka at may matatagpuan kang swak, no? Sa personalities mo. So, let's see what is the Three of Swords because the Eight of Pentacles.
Referencing with the Death card, a transformation, an ending in a new beginning. Ito yung katapusan. No? Katapusan ng alin? Ng mga inggitera. No? Katapusan na ng mga eksena nila. Dahil, kumbaga, hindi mo na pinofocus yung sarili mo sa kanila. Pinofocus mo na yung sarili mo sa mas magagandang kabuluhan. No? Alam mong magkakaroon ka ng growth and expansion. Ganon. Hindi mo kailangan mag-ubos ng energy sa kanila. Diba? Set yourself free. So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome is the Page of Swords, no? There's a spy looking, watching at you, no? Maraming taong sumusubaybay behind your back. And there's an Empress card. See, stand on your ground. Dapat alam sa sarili mo yung sarili mo, no? Hindi alam mo daw sa sarili mo yung meron ka, no? Hindi mo kailangan ibabaan yung sarili mo sa mga taong kahit kailan hindi makikita yung effort mo. Diba? Hindi makikita yung halaga mo. Or, talaga ba? So, let's see. There's something rebirth, no? Kumbaga, take your charge, take yourself in charge in the situation. So, let's see, guys, no? What is additional messages for finances and career? So, this is something, the Fool card. A leap of faith. So, meron ditong tiwala, pananampalataya. Diba? Kumbaga, magtiwala ka sa sarili mo, magkakaroon ka ng pag-aani, ng walang humpay. There's something in your beginning. And there's a Knight of Wands. A plan of yours. No? There's something slowly but surely. Mabagal man to, pero sinisigurado mapapasayo. Walang instant sa pag-success, guys. Kailangan paghirapan. And this is something that's Two of Wands, by choices, no? Piliin mo, no? Yung mga bagay na alam mo magbibigay ng pagbabago sa'yo. And there's a Knight of Wands. A fast communication and fast movement. Diyan bibilis ang eksena. A moving forward. No, for highest good. So let's see, what is additional messages for love life? Sa love life mo, there's a temperance. No, this is something healing. No, magkakaroon ka na ng healing pagdating sa love life. So this is something temperance with a perfect timing. Time will come. Hindi mo kailangan magmadali pagdating sa love life. Hindi sunggab ng sunggab, kagat ng kagat. No, darating yung araw na kumaga may taong darating para mahalin ka. Whatever you are, whoever you are, kumbaga sinasabi dito na even your flaws, no? Even ang mga pangit sa'yo, tatanggapin ka ng buong-buo. And this is something, the Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage kasi minamadali mo ang eksena, no? And there's a Knight of Swords. Oh, baguhin mo raw yung ugali mo. May ugali ka dito na nakakasira sa iyong relationship, no? Even your past relationship, yung may attitudes ka na kailangan baguhin, unhealthy attitudes. So, let's see, guys, no? Paabot naman tayo sa health. Sa health, there's a Seven of Swords, no? There's something, sneakiness, lying, no? Kung nagsisinungaling ka mismo sa sarili mo. Yung mga bawal, sige kang kinain, sige kang ininom, no? Magtantan ka. There's an Eight of Cups. I'm moving on. No? Tigilan mo, let go. Diba? Hugas ka ba? Ibig sabihin dito, mag-purify ka ng sarili, purification, linisin ang sarili. No? Alisin mo yung bisyo, alisin mo yung mga bagay na makakasama sa'yo. So, let's see. For magical fairy messages, represent what? For magical fairy messages, represent be yourself. So, kailangan maging totoo ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan magpanggap. And there's a trouble. Diba, magkakaroon ka na maraming trouble dito, guys, no? Upcoming trips prove to be life-changing. Positive way. So, let's see what is the synchronicities. A silence. I told you, diba? Magtantan sa kakadaldal. Manahimik. Ganon. Diba? And there's something lost. Kaya nawawala no? And of course, parang pinapakita with the loss. No? May mga opportunities na hindi porkit nawala is parang negative ano na siya, no? Negative way. But, there's something lost na nag-represent with a positive way. Parang inaalis sa'yo yung mga taong hindi talaga makakabuti sa'yo. And there's something persistence, no? Kumbaga, kailangan continuous ka. Kumbaga, persistence like a consistency. No? Kailangan, kumbaga, balance ang iyong energy, balance ang iyong eksena. Hindi mo kailangan pa bago-bago. Ganon. So, let's see what is the Yin and Yang Oracle card. For Yin and Yang Oracle card, represent what? And there's an assistant, spirit guides, no? Ginagabayan ka daw dito ng ating angel spirit guides. And there's something release.
May mga bagay na kailangan ka i-surrender, pakawalan at bitawan. So, let's see what is our romance angels to represent for a mystic love oracle deck. Let's see, guys. And there's something safety, comfort, diba? Save mo yung sarili mo. And there's something toxicity. I told you, there's a karmic relationship. Meron dito toxic relationship, no? So let's see what is Archangel Michael messages. Archangel Michael messages for you is believe and trust. Diba? Maniwala at magtiwala. And this is something, new beginning, fresh start. So magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong pag-asa. At panibagong yugto. Asabag! So let's see what is a Monsology. Emotional running high. So magiging emotional ka this time. It's either tears of joy or cry lady or cry man. And this is something you're very close to achieve your goal. Napakalapit mo na. Para matupad mo na yung mga pangarap mo. Kaya marunong kang kumalma. Ay. So let's see what is the energy. The energy represents the fifth chakra, Archangel Gabriel, by your intuitions. No? Binibigyan ka na mas matalas sa intuition, binibigyan ka na mas matalas sa kaisipan, even your knowledge, thoughts, and ideas, creativities, and there's something decent. Oh, may magkukulang. No, meron, it's either may gumawa sa'yo para may mga taong mamahalin ka, tapos mag-iiwang ka sa ere. Ganon. Kailangan mo mabasag yon. It's a chain. No? Kadenang ginawa, no? Na maaaring kapag kahit na sinong mahalin mo, ganon na nagiging outcome ng iyong relationship. For the chakra messages. And there's a gossip. I told you, maraming marites. Diba? Maraming mga chismakers sa paligid mo. And there's something miracle. Oh, wow. Pag-asa, recovery. Ipapakita dito, shining through with a wish fulfillment. Ganon. Kung pinapakita na mag-aari matupad yung mga pangarap mo. Additional messages. And there's something imaginations. No, ipakita mo na mga creative mo with your ideas. No, mas palawakin mo yan. There's something cleansing. Mag-cleansing ka, guys. No, hindi ko sinabi maligo ka lagi. Sinasabi dito cleansing for releasing the negative aura. No? Maligo ka ng may asin or dahon ng atis. No? Some of you. Siyam na dahon ng atis ilalaga nyo para for cleansing. And there's something relationship, guys. No? Malaking factor sa iyo ang relationship. So, let's see what is the romance angels for love life. And there's a pay attention to the red flag. I told you. May red flag. And there's something codependency. Diba? Something addiction are affecting your romantic life. No? It's either mabisyo, may luho ay yung alisin nyo na nagbibigay negatibo sa pagsasama niyong dalawa. Additional messages. And because this is something school, a lesson. No? Marami kang bagay na matututunan. And there's a protected. Diba? Protektado ka ng ating angel spirit. What is Archangel Raphael messages? Exercise is the key. Diba? Kailangan mo na exercise, guys. Tamang diet. Diba? Papawis. Stretchings, motivating your body. And because this is something, a balance. So, kailangan mo maging balance, guys. And there's something discipline. I told you, disiplina. At of course, kaakibat itong respeto. And there's the courage. Na ini-encourage ka dito na kailangan mo magpatuloy, no? Labanan mo yung takot at pangamba. Isa sa, yung parang nag-aalinlangan ka. Kailangan palaban ka dyan, eh. What is additional messages? And there's something await. No, it's time. It's not yet time. No, may mga bagay na hindi pa napapanahon. And there's something messenger, a message. Na may mensahe sa'yo ang ating gabay na keep yourself balanced. And this is of the Mentaka. So there's something sa yung potential. No, makikita sa yung potential na there's something moving from the higher good or from the better version of yourself. Ang panibagong yugto. No? For an angel's answer, represent what? The situation will improve. No? Unti-unti na magbabago ang sitwasyon. And don't stop. Keep going. And there's no need to worry. Hindi mo kailangan mangamba. No? Dahil magpatuloy ka at huwag kang titigil hanggat hindi mo naabot yung pangarap, maaaring magtagumpay ka. Mababago ang ikot ng kapalaran. For Jesus' loving quotes, seek you first the King of God and His righteousness, and all things are passed on, and all things shall be added to you. So, see,
May mga bagay na aalisin sa'yo. May mga bagay na ipapakita sa'yo, ibabahagi sa'yo. No, bago mo makita ang totoong kahulugan at nilalaman ng bawat aral na binibigay sa'yo ng ating mga gabay. No? Bago mo makita ang tunay na tagumpay, unti-unti mo muna mararanasan ang bawat sakit, sakripisyo, at pagdadaanan. Kaya kailangan hindi ka pwedeng duwag, kailangan palaban. So let's see what is the angel's number. Kasi hindi naman yan ibibigay sa iyo eh. At yung mga bagay na alam niyang kaya mo, ibibigay niya. At yung mga bagay na alam niyang kakayanin mo, kailangan lumaban ka. Diba? Kasi may mga bagay na ibibigay sa iyo, pataas ang pataas yung range niyan. No, lahat ng mga sacrifices, the more na nagkaka-age ka, the more na nagbabago ang iyong perspective, nagbabago rin yung mga ano mo, no? Yung mga pagsubok. Kaya kailangan lumaban ka. For the angel's number. Kung hindi, maiiwanan ka. Ganon. So let's see, the 999 for a release. Diba? Alisin, waksiin. Your current circumstances are ending. So you might take advantage of better ones. If you are experiencing a significant change or conclusion, viewing your life as a series of cycle or chapter may be helpful. How can you make room for something new to emerge? Diba? Kung paano mo mababaguhin ang mundong ginagalaw, ano mo yung mga bagay na kailangan mong alisin. No? Kumbaga may mga bagay dito na kung ano man yung gagawin mo ay maaaring bumalik sa'yo. No? Kung tatamad-tamad ka, ano pang magiging buhay na naghihintay sa'yo. So, kailangan palaban, sipag, tiyaga, diba? Ganon. Hindi pwedeng pahila-hilata. Let's see what is the messages of life. Represent with or remain in the light. So, sinasabi dito, today I observe, I take time to think calmly and wisely. I go forward with a complete confidence, knowing I will succeed. No matter what happened today, I will remain in the light. I will maintain my faith and my equilibrium. In this way, I nurture my soul and become a stronger, steady representative of the light. So, see? Kumaga pinapakita dito, pinapatibay ang iyong spiritual. No? At pinapakita sa iyo kung talagang kumaga deserving ka doon sa mas maganda pang buhay. Talaga nakalaan para sa iyo. Diba na matatili ka sa liwanag, huwag kang pumunta sa kadiliman. Tandaan mo, may liwanag na sisinag kapag katapos ng dilim. No? The darkness of there's something brightness after the darkness, no? And there's something progress. Oh, di ba? Nasa tamang proseso ka. Eto na, there's a progress. Each day as I recognize the divine with me, I progress further along the path of my spirit. Today, I respect my needs, observe that what happened within, and do my best to maintain a positive attitude. I have faith in my inner strength, I have capabilities. I grow in improve every day. Today, God's opinion of me is the only opinion that matters. So, alam mo, na naniniwala ka sa bawat pangyayari sa buhay mo, dumadaan ka sa proseso na yan, at alam mo na unti-unti nang babaguhin yung mundong ginagalawan mo. Kung nagtitiwala ka sa taas, nagtitiwala ka sa ating Panginoon, nagtitiwala sa ating mga gabay, na mababago ang buhay na ginagalawan mo, na magtiwala ka, at nagtitiwala ka talaga na unti-unti yun babaguhin. Kaya kailangan, huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailangan palaban. Ganon siya, guys. So, guys, this is a monthly gabay. For the month of February 2095 for the sign of Libra. So, Libra, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, and this reading is a journey din namang hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating sagot. Please don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalay kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat. And see you in the next video. Bye-bye and babush!